Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Nagpalang araw po sa ating lahat. Muli, welcome po sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Muli po ako'y nagbabalik, no? Pastora Cathy Maga ng Burgos Outreach na maghahatid sa inyo ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. So bago po ang lahat, let us pray. Panginoong Diyos Ama na nasa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa bagong araw at pag-asa na ibinibigay mo para sa bawat isa sa amin. Tunay nga o Diyos ng iyong pag-ibig, biyaya, grasya, habag at ay sapat-sapat sa bawat araw para sa amin. Patuloy mo nga pong saliksikin ang laman ng aming mga puso't isipan at patawarin, linisin mo po kami sa lahat ng aming mga karumihan sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo rin, Panginoon, ang laman ng aming mga puso't isipan. Banal na Espiritu, pangunahan mo po kami ngayong araw na ito at gabayan mo kami sa magiging pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang amang samot-hiling at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa panahon po natin ngayon ay napakahirap po na mangumbinsi ng mga tao. Kailangan mo nang meron tayong ebidensya para sila ay maikayat natin sa mga panukala, sa mga produkto, samahan o trabaho. Kailangan mo nating maipakita ang mga benepisyo na to that they will buy into us, that they will strongly stand and saying, yes, they agreed. No, sapagkat sa panahon po natin ngayon, ang mga tao po ay naniniwalang to see is to believe. Ngunit bilang tagasunod at sumusunod na sa Panginoong Hesukristo, we are taught that we have to believe first to see it. We have to believe it to get it. Sabi nga po sa Hebrews 11 verse 1 in King James Version, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya daw po ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Faith is one of the most powerful and foundational elements of our Christian walk. Ito po ay pagtitiwala sa hindi natin nakikita, paniniwala sa sinasabi ng Diyos sa Biblia kahit na iba ang nakikita at isinisigaw ng ating mga kalalagayan. Ang Biblia po ay puno ng mga kwento, puno ng mga patotoo sa mga ordinaryong tao na gumawa ng mga pambihirang bagay dahil naniniwala sila sa isang pambihirang Diyos. Our God is indeed an awesome God. No, si Noah built an ark before rain ever fell. No, si Noah ay gumawa ng napakalaking bangka, napakalaking arko sa gitna ng desyerto. Siya po ay pinagtatawanan nung kanyang panahon, ngunit mayroon siyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na nagpagawa ng arkong iyon. At sa alam naman natin ang nangyari, umulan nga ng 40 days and 40 nights. Ganoon din po sa buhay ni Abraham, na pangako ng Panginoon ay he will become the father of many nations. Ngunit si Abraham at ang kanyang asawa ay matanda na at si Sarah ay 90 years old at wala pang anak. Pinangakuan ng Diyos na ang lahi ay magiging sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dagat. Ngunit ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon ay naroon. And the rest is
history. Ganoon din si Maria, no? Mary, na siya ay ikakasal na kay Joseph, no? Said yes in carrying our Savior, Jesus Christ, no? Even her future is at stake kasi siya ay virgin, no? Nilukuban siya ng banal na espiritu upang ipanganak ang ating Mesaya na magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, pumayag si Maria na maisakatuparan sa pamamagitan niya ang panganganak kay Hesukristo. Faith was the fuel behind their obedience. Sabi nga po, faith and obedience are inseparable. Hindi po natin mapaghihiwalay ang pananampalataya at ang pagsunod. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang paggalaw at pagsunod. Faith is only real when there is obedience. Sa sarili po nating buhay, madalas na lumalabas ang ating pananampalataya sa panahon na tayo ay nasusubok. Sa mga ganito pong pagkakataon ng ating mga buhay ay pinipili at pinipilit nating manalangin. Pinipilit nating maniwala na ibibigay ng Diyos ang ating mga panalangin, lalo na kung tayo ay walang magagawa at nanghihina. Especially rin po sa mga time na gustong-gusto nating magpatawad, ngunit tayo ay nahihirapan. When fear, doubt, or delay challenge your confidence, remember, faith is not based on how we feel, but it is based and it is anchored in who God is. He is unchanging, He is all-knowing, and always working for our good. Even when we cannot see it, we have to have faith in God who is the author of it. So ngayong umaga po ay magmuni-muni po tayo sa ating mga pananampalataya. Tayo ba ay handang sumunod sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang kanyang mga biyaya? Tayo ba ay handang magpagal para sa gawain ng Diyos habang ang ating mga personal na kalalagayan at sitwasyon ay hindi sumasang-ayon dito? Ang isang paraan na maaari kang kumilos ng may pananampalataya ngayon, kahit na hindi ka pa nakakakita ng resulta. No, ano ang isang paraan na maaari mong gawin ng may pananampalataya para makakita ng resulta? Sabi po ito, we have to walk by faith. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for being faithful even when we struggle to see your hand at work. Help us to walk by faith and not by sight. Give us the courage to trust you in the unknown situation and to hold on to your promises even we feel uncertain. Strengthen our hearts, Lord, with your word. Thank you for your word today, O God, and remind us daily that you are the God who is in control. May the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace that we declare in Jesus' name. Amen. Tandaan mga kapatid, ikaw at ako ay mahal at mahalaga sa Panginoon. Huwag tayong laging makalimot, magbantay, manalangin at mag-alab upang ating makamit ang kanyang araw-araw na pagpapala. Have a blessed day ahead. Bye!